Ito po ang DZMM Radio Patrol sa Strength at DZMM Teleradyo. Patuloy na magbabalit at maglilingkod kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras! Oy! Kape! Alas 4 ng madaling araw. Ito ang umagang balitaang bubusugin ka sa impormasyong kapaki-pakinabang, makabuluhan at malaman. Radyo Patrol Balita Alas 4. Ang nangungunang newscast ihahatid ng malinaw, mabilis, Romaras Tiana, Antemano. Kasama sina Radyo Patrol Steve Raz at Radyo Patrol Robert Mano. Radyo Patrol Balita Alas 4. Ngayon po ay Biyernes, unang araw ng Agosto 2025. Narito mga nagbabagang balita sa Radyo Patrol, Balita Alas 4. Pensyon ng milyong-milyong SSS pensioner tataas sa loob ng 3 taon simula sa Setyembre. SSS, tiniyak na walang dagdag na kontribusyon sa mga miyembro nito. Department of Education nangalampag laban sa online gambling. Mga regulasyon pinahihigpitan para maprotektahan ang mga bata at estudyante. Dalawang kapatid ng whistleblower na si Julie Patidongan na umunay missing links sa kaso ng missing sabongeros na aresto ng PNP. PNP walang nakuhang DNA profile sa mga narecover na buto mula sa Taal Lake. Motion for reconsideration sa desisyon ng Supreme Court sa impeachment trial ni VP Duterte. Ikinakasa ng Kamara. Resolusyon para ituloy ang paglilitis ng Vice Presidente. Ipinaiikot naman sa Senado. Sa lalawigan, 200 pamilya lumikas bunsod ng mga landslide sa Itogon sa Benguet. At sa ating balitang sports, Justin Brownlee at Junmar Fajardo pangungunahan ng Gilas Pilipinas sa FIBA Asia Cup sa Saudi Arabia ngayong buwan. Magandang morning mga paingaga kapamilya. Kompleto po ang dalawang sinasabing pogi. Anong sinasabi? Totoo ba yan? Umano'y pogi, hindi naman. Hindi, sila nagsabi. Ang dalawang pogi, direktahin mo na. Ibig sabihin, i-claim natin. Oo. Diba? Ang dalawang pogi sa balita sa madaling araw. Saan ka pa? Saan ka pa? Good morning po. Ako po si Radyo Patrol, Steve Raz. Good morning! Magandang madaling araw, Maya Paabak. Ako naman po si Radyo Patrol, Robert Mano. Good morning! Sa oras po natin 4:03, unahin po natin yung, syempre, bayan naman ng balita. Alamin po natin yung magiging lagay ng panahon sa maghapon. Ulat. Panahon. Kasama po natin si Ma'am Lori de la Cruz, ang Pag-asa Weather Forecaster. Good morning, Ma'am Lori. Good morning din po sa inyo, sir, at sa lahat ng ating mga tagapakinig. Ngayon nga po ay maulap pa rin ang papahuri na may mga light to moderate rains sa Ilocos Region, Batanes, Babuyan Islands, Apayao, Abra, Benguet at sa Zambales. Epekto pa rin yan ng southwest monsoon o habagat. Samantala sa Metro Manila at sa titirang bahagi ng Luzon ay wala po tayong inaasahang malawakang pag-ulan liban sa mga localized thunderstorms sa hapon at gabi. At sa kasalukuyan, meron tayong minomonitor na LPA sa paligid po sa boundary ng PAR. Huling nakita sa layong 1,010 kilometers hilag ang silangan ng extreme northern Luzon. Mataas po yung chance ng maging bagyo ito. Pero sa ngayon, wala pa naman po ito sa ating PAR. Although hindi natin niro-rule out ang chance ng pumasok sa ating area of responsibility. Kaya patuloy po mag-monitor sa magiging updates ng Pag-asa ukol dito. Yan ang latest mula dito sa Weather Forecasting Section. Ito po si Lori de la Cruz. Ma'am Lori! Yes, sir. Opo, ito yung syempre pinaka-importanting tanong. Bukod po sa panahon ngayon, kamusta po yung magiging lagay ng panahon sa weekend? Well, by weekend, inaasahan natin magpapatuloy pa rin yung improved weather dito sa malaking bahagi ng Southern Luzon, including Metro Manila, sa Visayas at Mindanao, maaliwalas pa rin ang papaurin. So, yung apektado ng southwest monsoon, extreme northern Luzon at ilang bahagi pa ng northern Luzon. Opo, and so far ngayon, medyo maganda yung panahon no, dito sa Metro Manila. Yung Fabian, ano po ang kumbaga, update po doon? Ayun po,
nasa labas pa naman po siya ng PAR as of now at may posibilidad pa rin na pumasok ito ng ating area of responsibility. So we're not ruling out the possibility na pumasok ito, pero we're closely monitoring it kasi as of now naman po ay hindi pa naman po ito bagyo. And so far, isa lang po yung binabantayan natin ngayon. Yes po. Alright. Ma'am Lori, maraming salamat po. Good Okay morning. Yan po si Ma'am Lori de la Cruz, ang Pag-asa weather forecaster. DZMM numero 1 sa aksyon. Oras natin, 4:06. 37 na ang napaulat na namatay sa pananalasa ng mga nagdaang bagyo at habagat noong pong nakaraang buwan. Sa report ng NDRRMC, 2 ang kumpirmado namatay dahil sa masamang panahon na parehong nabagsakan ng puno sa Camiguin at Surigao del Norte. 22 ang sugatan at 8 naman ang nawawala. Mahigit 8 milyong individual o mahigit 2.2 milyong pamilya ang apektado ng kalamidad. Halos 12 bilyong piso ang halaga ng pinsala sa agrikultura at infrastruktura. 241 syudad at bayan naman ang nagdeklara ng state of calamity. Basta AM/MM. Isinisi sa kakulangan ng drainage system ang problema sa pagbasa kalumpit sa Bulacan. Mahigit 4,000 individual o mahigit 1,000 pamilya ang nananatili pa rin sa mga evacuation center sa kalumpit kahit maganda na ang panahon. Maabot sa 3 talampakan ng taas ng basa ilang lugar sa kalumpit na tumatagal ng 3 linggo hanggang 1 buwan bago humupa. Umaasa mga residente at lokal na pamahalaan na may tatayo na ang mga mega dike na sinasabing makatutulong para maibsan ang pagbasa kalumpit. Samantala pumalo na sa higit 1 bilyong piso ang halaga ng iniwang pinsala ng mga nagdaang bagyo at habagat sa La Union. Sa report ng NDRRMC o yung PDRMC, 1.1 billion pesos ang pinsala sa infrastruktura at higit 145 million pesos sa agrikultura. Mahigit 71,000 pamilya ang naapektuhan ng kalamidad sa naturang lalawigan na isinailalim sa state of calamity. AM/MM. Oras natin, 4:07, iimbestigahan ng Senado kung ano'y anomalya sa pondo sa flood control projects ng gobyerno. Sinabi ni Senador Erwin Tulfo na bubusisiin ng mga senador ang mga flood control project at inihain na anya ang panukalang batas sa Senado na nagbabawal sa mga government official at kanilang mga kamag-anak na pumasok sa kontrata sa gobyerno. Dagdag pa ni Tulfo, maraming politiko ang sumasideline bilang kontraktor sa mga government project. Sinabi naman ni Senador Panfilo Lacson na gumastos na ang gobyerno ng halos 2 trilyong piso para sa flood control projects sa nakalipas na 15 taon. Nakakapagtakaan niya na sa laki ng ginastos ng gobyerno pero nararanasan pa rin ang pagbaha sa tuwing malakas ang ulan. Matatanda ang inupakan ni Pangulong Marcos Jr. sa kanyang sona noong Lunes sa mga government official na nakikinabang umano sa mga government project. Inatasan din ng Pangulo ang DPWH na isumite sa kanya ang listahan ng mga flood control project mula nang maupo siya sa pwesto at nangakong isa sa publiko ito. Basta AM/MM. Hinamo ng House Committee on Public Accounts si Baguio City Mayor Benjamin Magalong na maglabas ng ebidensya sa akusasyong tumatanggap ng 30 hanggang 40% kickback ang mga mamabatas sa mga proyekto ng gobyerno. Ayon kay Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon, Chairman ng House Public Accounts Committee, matagal nang inuupakan ni Magalong ang umano'y korupsyon sa gobyerno pero walang maipakitang ebidensya ang alkalde. Dapat anyang patunayan ni Magalong ang kanyang akusasyon na tumatanggap ng kickback ang mga mambabatas. Posibleng ipatawag ng House Committee on Public Accounts si Magalong para magbigay linaw sa kanyang mga akusasyon sa oras na inimbisigan na ng komite ang mga government project lalo na ang mga flood control project. Basta AM/MM. Samantala, kubuha muna tayo ng report ng Radyo Patrol. Good news mga kapamilya, pensyon ng mga SSS pensioner tataas sa loob ng 3 taon simula po yan sa Setyembre. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula kay Radyo Patrol, Zeus Legaspi. Zeus! Simula ngayong Setyembre,
Tataas ng 10% ang pensyon sa Social Security System o SSS. Sa anunsyo ng SSS, taon-taong magtataas ang retirement, disability at survivorship pension sa loob ng 3 taon o hanggang Setyembre 2027. Magre-resulta ito sa karagdagang 33% increase para sa retirement at disability pensioners at 16% para sa death or survivor pensioners. Nasa 3.8 milyong pensioners ang makikinabang sa taas pensyon. Tiniyak naman ng SSS na walang dagdag kontribusyon sa mga miyembro sa harap ng taas pensyon. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol Zeus Legaspi, DZMM. Maraming salamat, Radyo Patrol Zeus Legaspi. Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM. Radyo Patrol sa Instrenta. Abiso mga kapamilyang motorista. Ito nagbabadyan na namang tumaas ang presyo ng langis sa susunod na linggo. Base sa unang 3 araw ng trading sa world market, 80 centavos kada litro ang dagdag presyo sa gasolina, 22 centavos sa diesel at 36 centavos sa kerosene. Pero ang Caltex magtataas na ng presyo mamayang alas 6 ng umaga, 60 centavos kada litro sa gasolina, 30 centavos sa diesel at 25 centavos sa kerosene. Basta AM/MM. Isa pang report ng ating Radyo Patrol. Dalawang itinuturing na missing link sa kaso ng mga nawawalang sabungero arestado. PNP, wala naman nakuhang DNA profile sa mga narecover na buto mula sa Taal Lake. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula Campo Crame, hatid ni Radyo Patrol Kelly Cordero. Kelly. Hawak na ng Philippine National Police ang dalawang kapatid ng whistleblower na si Julie Patidongan o alias Totoy na sina Ella Kim at Jose Patidongan. Si Ella Kim ang sinasabing nag-withdraw sa ATM account ng isang nawawalang sabungero habang si Jose ang nakuhanan ng video na umano'y nag-escort sa isa pang nawawalang sabungero. Ayon kay PNP spokesperson Police Brigadier General Jean Fajardo, itinuturing na missing link ang dalawa sa kaso ng mga nawawalang sabungero. Bukod dito, napag-alaman ding sangkot sa kasong robbery si Jose habang may nilabag din sa batas si Ella Kim dahil sa paggamit ng ibang pangalan sa pasaporte. Sinasabing nahuli ang magkapatid sa hindi tinukoy na bansa sa Southeast Asia at naibalik sa Pilipinas noong July 22. Samantala, bigo naman ang Philippine National Police na makakuha ng DNA profile sa mga butong na-recover sa Taal Lake. Ayon kay Fajardo, nahihirapan ang forensic group na makakuha ng DNA dahil kontaminado na ang mga buto bunsod ng matagal na pagkababad sa tubig. Pero 3 DNA profile naman niya ang nakuha sa 3 butong na-recover sa sementeryo sa Batangas. Sinasabing mula sa 2 lalaki at 1 babae ang mga buto pero negatibo sa DNA matching sa 23 DNA reference mula sa mga nawawalang sabungero. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol. Kelly Cordero, DZMM. Maraming salamat, Radyo Patrol Kelly Cordero. Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM. Radyo Patrol sa Instrenta. Alas 4:13 na madaling araw, gising bangon. Inaasaan ng Napolcom na marami pang testigo ang lulutang sa investigasyon nito sa mga pulis na umano'y sangkot sa pagkawala ng mga mahigit 30 sabungero. Sinabi ni Napolcom Vice Chairman Rafael Calinisan na nakatanggap ng ahensya ng mga feelers sa ilang testigo na umano'y may impormasyon sa pagkawala ng mga sabungero. Una na ring sinampahan ng mga kasong administratibo ng Napolcom ang 12 pulis na isinasangkot sa kontrobersya matapos magkain ng reklamong whistleblower na si Julie Patidongan. Basta AM/MM. Pumapela naman ang Department of Education ng mas mahigpit na regulasyon sa online gambling, lalo't naalulong umano sa pagsusugal ng mga estudyante at menor de edad. Sinabi ng Education Secretary Sani Angara na dapat maprotektahan ng mga bata laban sa pagkahumaling sa online gambling. Umaasa si Angara na hihigpitan ang regulasyon sa online gambling at hindi papayagang makapaglaro o makagawa ng account ang mga estudyante. Malaki rin anya ang papel ng mga magulang at guro para maagabayan ng mga estudyante at hindi malulong sa online gambling. Basta AM/MM. Pinapaikot sa Senado ang resolusyon na nagsusulong na ituloy ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Pumirma sa resolusyon si Senate Minority Floor Leader Tito Soto at Senators Rizal Taveros, Bam Aquino at Francis Pangilinan. Sinabi ng Taveros na si Pangilinan ang bumuo ng draft resolution at umasa silang makakalap ng sapat na lagda bago pagbotohan ng mga senador sa August 6.
kung itutuloy ang paglilitis ng Vice Presidente. Itinanggi ng Ontiveros na posibleng mauwi sa constitutional crisis kung susuwayin ng Senado ang desisyon ng Korte Suprema na unconstitutional ang articles of impeachment na inihain ng Kamara laban kay VP Duterte. Sinabi naman ni Pangilinan na ipinakita niya sa mga senador ang draft resolution at nangako umano na pag-aaralan ito. Basta AM. Oras natin alas 4:15 na madaling araw. Kilos gising bangon. May kinakasa ng musyon ng Kamara kaugnay sa desisyon ng Korte Suprema na unconstitutional ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Sinabi sa DCMM ni Akbayan Party List Representative Jose Manuel Jokno, kailangan magmusyon dahil sa 3 puntong tinalakay ng kataas-taasang hukuman. Kabilang narito ang dagdag na requirement sa pagkahain ng impeachment complaint na wala anya sa mga nakaraang impeachment case at wala rin sa kasalukuyang regulasyon ng 2 kapulungan ng Kongreso. Umaasa ang ilang mambabatas na babaligtarin ng Korte Suprema ang desisyon kaugnay sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sinabi ni mamamayang Liberal Party List Representative Laila De Lima na kasama sa due process na pakinggan ng Korte Suprema ang mga kritisismo na inilabas nitong desisyon o sa inilabas nitong desisyon. Inupakan din ni De Lima ang mga idinagdag na requirement ng Korte Suprema sa proseso ng impeachment. Bagamat aminadong may karapatan ng Korte Suprema na makialam, sinabi ni De Lima na ito'y limitado lang sa kasong grave abuse of discretion at paglabag sa konstitusyon. Basta AM. Oras natin, 4:16 na po ng madaling araw. Gising bangon na po sa mga may pasok ka. Biyernes na po ngayon, huwag nang tatamarin. Diba, partner? Abangan po muna sa aming pagbabalik. Mahigit 20 million pesos na halaga ng ketamine na samsam sa Pampanga. Suspect naman sa panggagahasa ng sariling pamangkin sa Batangas, arestado. Yan at iba pa mga balita mula sa mga lalawigan sa pagbabalik ng Radyo. Yung palang Viber partner, hindi pa natin nasabi. Ikaw nagdare-diretso kayo. Isa mga gusto po magpa-attendance check ha. Sa mga gusto po magpabati sa amin via Viber. Ayan. Kahit nga partner, hindi na sabihin yung number, ang dami nang meron na agad eh. Kasi marami tayo everyday, may bagong listeners Of course. Diba? At syempre, habang may mga bagong listeners tayo, lalo na sa radyo sa Istrenta, sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta, kahit pa kayo ng iba, syempre, para mas marami pa tayo. Every time na O kaya naman ipadala yan sa 0192783,000! Abangan po sa pagbabalik ng Radyo Patrol Balita alas 4. Kape. Pinagkakatiwalaan, pinaniniwalaan, Steve Raz, Robert Mano, Radyo Patrol. Bantayan ang announcement ng wind signal sa inyong mga lugar. Ayon sa Pag-asa, kapag ang bagyo ay nasa kategoryang tropical depression, wind signal number 1 ang pinakamataas na babala. Sa unang issuance, may 36 na oras bago maramdaman ang lakas ng hangin na kayang magpatagilid sa maliliit na puno at sirain ang mga palay na malapit ng anihin. Kapag tropical storm na ang bagyo, hanggang wind signal number 2 naman ang babala. May 24 na oras bago maramdaman ang hangin na magdudulot ng kaunting pinsala sa mga lumang istruktura, poste ng kuryente at mahihinang street signs at pwede ring makasira sa mga palay at mais. Wind signal number 3 naman ang pinakamataas na babala para sa severe tropical storm. 18 oras bago maramdaman ang hagupit ng hangin na magdudulot ng matinding pinsala sa mga bahay na gawa sa light materials. Kaya rin itong patumbahin ang maliliit na puno. Sa isang typhoon, aabot na sa wind signal number 4 ang babala. May 12 oras ang hihintayin bago humambalos ang hangin na kayang tumuklap at sumira ng bubong at makapagpatumba ng mga bahay, poste ng kuryente at malalaking puno. Hanggang 3 metrong storm surge rin ang kayang malikha. At kapag umabot na sa super typhoon ng bagyo, wind signal number 5 ang pinakamataas na babala. Banta sa kaligtasan ang maladilubyong hagupit ng hangin na kayang patagin ang mga kabahayan, pananim, malalaking puno at iba pang mga struktura. Higit 3 metrong storm surge ang pwedeng malikha at may katagalan bago mabalik ang supply ng kuryente at tubig, linya ng komunikasyon at transportasyon dahil sa matinding epekto ng bagyo.
Lahat tayo, ligtas dapat. Kaya naman tumutok sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradyo para sa latest updates ng sitwasyon sa inyong lugar. Pinagkakatiwalaan, pinaniniwalaan, Steve Raz, Robert Mano, Radyo Patrol. Pasyada ng mga balita, antemanong ihahatid sa Radyo Patrol Balita. Steve Raz, Robert Mano sa Radyo Patrol Balita alas 4. For 21 na madaling araw, balikan po natin ang mga headlines sa Radyo Patrol Balita alas 4. Pensyon ng milyong-milyong SS pensioner tataas sa loob ng 3 taon simula po yan Setyembre. SSS tiniyak na walang dagdag na kontribusyon sa mga miyembro nito. Department of Education nangalampag laban sa online gambling. Mga regulasyon pinahihigpitan para maprotektahan ng mga bata at estudyante. Dalawang kapatid ng whistleblower na si Julie Patidongan na umunay missing link sa kaso ng missing sabongeros na aresto ng PNP. PNP, walang nakuhang DNA profile sa mga na-recover na buto mula sa Taal Lake. Motion for reconsideration sa desisyon ng Supreme Court sa impeachment trial ni VP Duterte. Ikinasa ng Kamara. Resolusyon para naman ituloy ang paglilitis ng Vice Presidente. Ipinaiikot sa Senado. Oras 24:22 ng madaling araw. Kuha muna tayo ng ating ulat kalusugan. Ulat kalusugan. Ulat kalusugan. Ito ha. Sa ating ulat kalusugan ngayong August 1, 2025, nananatiling ikalima sa listahan ng pangunahing sanhi ng pagkamatay sa Pilipinas ang diabetes. Batay sa pag-aaral ng Philippine Statistics Authority o PSA, ayon sa Department of Health, ang inuturong dahilan ng naturang sakit ay ang hindi magandang lifestyle o yung madalas at labis na pagkain at pag-inom ng matatamis na upo. Ilan sa komplikasyon na pwedeng idulot ng diabetes: ang atake sa puso at stroke, pagkabulag o problema sa paningin, pagkaputol ng bahagi ng katawan at kidney failure. Kaya bilang bahagi ng Diabetes Awareness Week, nagpaalala ang DOH sa publiko na bantayan ang blood sugar o magpa-glucose testing. Kumonsulta sa health center, iwasan yung 4MS o yung matataba, matatamis, mamantika at maalat na pagkain. Siguro maraming natatamaan parang dito. Parang paborito mo lahat yan, partner. Eh. Nung nag-dinner lang tayo nung isang gabi, lahat yan in-order mo eh. Matataba, matatamis, mamantika at maalat na pagkain. Parang isang putahe lang ito Para po maiwasan siguro wag yung sobra naman masyado, partner. Kasi nga, di ba, delikado ang diabetes din. Mag-exercise ng 30 minuto hanggang 1 oras kada araw. Iwasan ang paninigarilyo, paggamit ng vape. Ano daw yan? Paggamit daw ng vape. Nagbe-vape ka ba? Hindi. Of course. Very good. Hindi ako naninigarilyo, hindi ako minom ng alak. Ay! Talaga ba? Nag-exercise ako ang tawag sa'yo, di ba, occasional drinker lang. Occasional diba? drinker. Yun din yung payo sa akin ni Doc. Sip ka lang, konti lang dapat. Yan yung payo sa akin ni Doc. Occasional drinker. Ayan. Anong occasion mo pag Monday? Birthday? Pag Tuesday? Araw-araw. Anniversary? Hindi, Wednesday? Hindi, lang. Minsan, once a year. Ang tagal. Pag Christmas party siguro yan, Pag napilitan pa yun. Oo, tapos napilitan ka pa nun. Konting sip lang dapat. Para healthy tayo. Correct. Ayan, para hindi senglot. Kung ano-anong hinahanap na lugaw sa bag. Very good. Iwasan po yung paninigarilyo, paggamit ng vape at pag-inom po ng alak. Yan po ang ating ulat kalusugan ngayong August 1, 2025. DZMM numero 1 sa aksyon. At partner,
Oh! Ito pala, kaya pala eh. Kaya pala Bakit? blooming yung mga tao dito. Alam mo bakit? Kapamilya at kaserbisyo, may bago po tayong aabangan tuwing Sabado. Ha? Meron pala. Aba. Sino ba ito? Ito ba yan? Hindi eh. Tuwing Sabado po ng umaga, dito po yan sa DZMM. Ito po ang programang Pinasigla. Oh, di ba? Isa pa? Ito po ang programang Pinasigla! Oh, di ba? Pinasigla. Naibida po ang mga impormasyon, serbisyo at programa ng Department of Health o DOH kasama sina voice over ka na itong partner ha. Kasama sina Tina Marasigan, Dr. Albert Domingo at Dr. Ted Herbosa simula ngayong Sabado, August 2, alas 8 ng umaga. Mapapanood at mapakikinggan nyo pa rin ang Anong Ganap kasama si Christian Yusores at Victoria Tulad tuwing alas 6 ng umaga. Nasusundan naman ng Radyo Patrol Balita alas 7 at Balita Antimano kasama si Sino? Robert Mano. Ako ba yun? Ikaw yun, partner. Simula po bukas ha. Oo. 6 to 7, Anong Ganap? Anong Ganap? Diba? 7 to 7:15, Radyo Patrol Balita. And then 7:15 to 8 a.m. po, syempre, Balita Antemano. Tapos pagkatapos... At pagkatapos doon, syempre, sisigla ang lahat dahil Pinasigla na! Ayan, kasama po yan si Ma'am Tina Marasigan, Dr. Albert Domingo at Ted Herbosa. Doc Ted Herbosa, bukas po yan ha. Augusto, abangan po ninyo ang lahat ng programa ng Teleradyo. Of course! DZMM Teleradyo sa weekend. Yan. Bukod po sa weekdays. Ayan po, kita-kits po bukas. DZMM, numero 1 sa aksyon. Agribalita. Masayaw na ako, partner eh. Mauna yung bed eh. Ayan na, Ayan, oh. Tuloy natin ang sayaw. Happy Fiesta. Fiesta na itong tugtugan na ito. Magandang madaling araw sa ating mga kaserbisyo magbubukid at mangingisda. Magandang madaling araw pa rin po sa mga kababayan nating lubog pa rin sa baha. Naku po, isang linggo mahigit na pero ang tubig hindi bumababa, lalo pang tumataas. Ay naku po, mag-iingat po tayo ha sa mga sakit na dulot po niyang baha na yan. Para po sa ating agribalita, higit 70 milyong pisong pondo ang inilaan ng Department of Agriculture sa Caraga Region para sa mga farm machinery at gamit sa sakahan ng palay at mais sa 4 na probinsya sa rehiyon. Tinatayang nasa 53 million pesos mula sa nasabing pondo ang naipamahagi na kasabay ng paglagda sa Memorandum of Agreement nitong Martes. Inaasahan namang matatanggap ang natitirang pondo sa susunod na linggo. Kabilang po sa mga distributed machinery at equipment ang 10 4-wheel drive tractors, 7 corn combine harvesters, 2 rice combine harvesters, 3 multi-commodity threshers, 4 na bubble dryers, 3 greenhouses, 7 power sprays, 2 hauling trucks, at 2 gwapo. Ay, iba pala yun. Kami lang yan. At yan po ang ating agribalita at muli, Good morning! magandang madaling araw sa ating mga kaserbisyo magbubukid na hindi pa rin makapagtanim dahil lubog Ay, sa nako. baha mga pananim at taniman. At sa ating mga kaserbisyo at kapamilyang magsasaka at mangingisda. Yan. Lahat na yan ha. Yan Ano ba na. pinagkaiba na magbubukid sa magsasaka? Ang magbubukid kasi partner, yung magsasaka kasi is More on palay. more in pala yata yan eh. Yung magbubukid lahat. Pwede ba yan? Siguro Hindi natin talaga alam. sa Ate Pau. Baka ma-judge tayo. Baka sabihin, synonyms lang naman yan. Kayo. Just the same, mag-iingat po tayo. Ay, Correct. nakita mo yung report partner, ito yung masakit eh. Lubog pa rin sa baha yung kanilang mga taniman. Ang hirap. Tignan mo kung sino yung sapul dahil dyan sa kickback na kinukuha ninyo. Ang laki, Mga magsasakat mangisda rin. Manda sila next. Handa Tingnan kayo. natin ang mangyayari sa Correct. investigation na yan ng Senado. Paano? Happy Friday! Good morning! Sa oras po natin 4:29 na madaling araw, ratsadaan po natin yung mga balita sa lalawigan. Pasada Probinsya. Unahin po natin sa Benguet, 200 pamilya sa Itogon ang lumikas bunsod ng mga pagguho ng lupa dala ng walang tigil na pag-ulan. Kaya nanawagan na ang Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office sa mga minero sa lugar
na pansamantalang itigil ang operasyon ng pagmimina habang nagpapatuloy ang masamang panahon. Sa barangay poblasyon, 15 pamilyang naapektuhan matapos gumuho ang malaking bahagi ng bundok. Sa assessment monitoring, inaasahang madaragdagan pa ang bilang ng apektado. Posible ring tumagal pa ng 1 buwan bago muling maayos sa mga kalsadang naharangan ng mga gumuhong lupa. Pinag-aaral na rin ng ang alternatibong ruta pero sa ngayon wala pa silang may rekomendang ibang madaanan sa mga kalsadang naapektuhan ng landslide at rock slide. Samantala, higit 40 million pesos na halaga ng ayuda ang naipamahagi ng DSWD Bicol sa mga nasalanta ng sunod-sunod na bagyo at habagat. Tatala ng DSWD Bicol, halos 200,000 pamilya o katumbas ng higit 700 individual mula sa 6 na probinsya sa Bicol Region ang naapektuhan ng nagdaang kalamidad at nagpapatuloy na masamang panahon. Patuloy namang anila ang pakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan para tulungan ang mga apektadong komunidad. Baka 700,000 individual to partner. Naku, mag-ingat po. Pasada Probinsya. DFW at OWA mamamahagi ng tulong sa mga binang pamilya ng mga OFW sa Pampanga. Naroon balitang kumpirmado sigurado mula sa Pampanga ni Gracie Rutao. Gracie. Bumisita si DMWD Secretary Hans Leo Cacdac kasama ang mga opisyal ng DMW3 at OWA Region 3 sa mga binahang lugar sa Pampanga upang personal na makita ang kalagayan ng mga kabalin. Bilang tugon sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na agad na maghatid ng tulong sa mga naapektuhan ng kalamidad, nakatakdang bumalik ang ahensya sa mga bayan ng Makabebe, Masantol, Lubao, Bacolod at Sasmuan upang mamigay ng family food packs sa mga pamilya ng aktibong OFWs. Patunay itong hindi nakakalimutan ng pamahalaan ang mga bagong bayani at ang kanilang mga mahal sa buhay saan man sa mundo sila naroroon. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, Gracie Rutao. Maraming salamat, Gracie Rutao. DZMM Numero 1 sa aksyon. Samantala sa oras sa 4:32, higit 25 milyong pisong halaga ng ketamine ang nasamsam sa warehouse sa Clark Freeport Zone, Keng, Pampanga. Ayon po sa PNP Central Luzon, galing Belgium ang kontrabando, laman ng higit 5 kilo ng ketamine na kadalasang ginagamit bilang party drugs. Tinutugis na ang nasa likod ng iligal na transaksyon, partikular ang nagpadala at padadalhan sana ng nasabing kontrabando. Sa Camarines Sur, arestado ang high-value suspect matapos mahulihan ng higit 3 milyong pisong halaga ng shabu sa bayan ng Pamplona. Nakilalang suspect na si alias Beng na drug courier, konektado sa malalaking transaksyon na illegal na droga mula Metro Manila hanggang Bicol Region. Na-recover sa kanya ang nasa 500 gramo ng shabu na may 3.4 million pesos ang halaga. Maharap ang suspect sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Samantala, isa pa report ng ating Radyo Patrol. Mahigit 20 sakay ng tumaob na motorbangka sa karagatan malapit sa Balesin Island sa Quezon na iligtas. Ay salamat naman. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula sa Maynila, hatid ni Radyo Patrol, Bert Dizon. Bert. Ayon sa investigasyon, patungong Mauban at Atimonan, Quezon ng motorbangka nang mawalan ng balanse matapos magsiksika ng mga pasahero sa kaliwang bahagi o port side ng bangka kaya ito tumaob. Agad namang nakatawag ng tulong ang isa sa mga pasahero sa may-ari ng bangka na agad na nagpadala ng rescue team para iligtas ang 22 individual at kapitang sakay nito. Lumabas rin sa investigasyon na overloaded ang motorbangka na isang fishing boat at nakikisakay lamang ang mga pasahero dahil walang biyahe sa lugar. Samantala, inisyuhan na ng Enforcement Inspection Apprehension Report ng kapitan ng bangka dahil sa paglalayag ng walang clearance mula sa Philippine Coast Guard. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol. Bert Dizon, DZMM. Maraming salamat, Radyo Patrol, Bert Dizon. Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radyo Patrol sa Instreta. Pasada Probinsya.
Hinang patay matapos maaksidente sa minamanehong motorsiklo sa Davao del Sur. Daratong balitang kumpirmado sigurado mula sa Davao, atid ni Ernel Tocmo. Ernel. Dead on arrival sa ospital ang 47 taong gulang na ginang matapos maaksidente ang minamaneho niyang motorsiklo sa highway ng barangay Kinuskusan sa Bansalan, Davao del Sur. Sugatan naman ang babaeng angkas ng biktima na ayon sa kanya ay galing sila sa barangay Poblasyon at papunta sana sa Purok Rambutan sa Kinuskusan. Pero pagdating sa pakurbang bahagi ng kalsada, nadaanan ng kanilang motorsiklo ang mga batong nasa kalsada na naging dahilan ng kanilang pagsemplang. Ayon pa sa pulisya, hindi rin umano nakasuot ng helmet ang mga sakay kaya napuruhan ang ulo ng driver. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, Ernel Tocmo. Maraming salamat, Ernel Tocmo. Pasada Probinsya. Samantala, 20 pesos kada kilong bigas mabibili na sa Cebu City. Very good. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula sa Cebu, atid ni Ani Perez. Ani. Inilunsad na ang programang 20 pesos bigas meron na sa Cebu City kung saan mabibili na ang tigbe 20 pesos kada kilong bigas sa mga kadiwa store sa lungsod. Pinangunahan ito ng Department of Social Welfare and Development Region 7 sa ilalim ng kanilang food stamp program. 56 na beneficiary ang tinukoy ng DSWD na makasasali sa programa. Inaasahan namang dadami pa ang mabibigyan ng murang bigas na tinitignan na ngayon ng lokal na pamalaan ng Cebu City. Pipirma rin ng Memorandum of Agreement ang lokal na pamalaan ng lungsod at Food Terminal Incorporated para sa pagbili ng bigas. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, Ani Perez. Maraming salamat, Radyo Patrol, Ani Perez. Sa Batangas, arestadong lalaking gumahasa umano sa 14 anyos na dalagitang pamangkin sa San Jose sa Batangas. Sa investigasyon, Mayo hanggang Hunyo 2025 nangyari ang krimen kung saan tinitsyempo ng suspect tuwing walang pasok ang dalagita. Nadiskubre lang ang krimen nang mag-log-in ang biktima sa device ng kanyang lolo at hindi nakapag-log out kaya nalaman ng mga kaanak at ina ang nangyayari. Lumalabas din sa medical legal result na 2 buwang buntis ang biktima kaya't idadaan din siya sa counseling ng DSWD. Sinampan ng mga reklamong rape at child abuse ang suspect. Patay naman ang isang lalaki matapos ang sakin ng lalaki na kaalitan sa Lugawan sa barangay San Felix, Iloilo City. Sa kuha po ng CCTV, magkaharap na kumakain sa mesa ang biktima at mga sospek at ang sospek maya-maya ay itinapo ng sospek ang kanyang lugaw sa biktima. Parang pinikula naman ito. Saka bumunot ng patalim at sinaksak ito sa tiyan. Agad naman nakatakas ang sospek. Namatay ang biktima habang ginagamot. Patuloy na tinutugis ang sospek. Parang pelikula nga. Bakit kaya sila nag-away? Hindi magkatapat kayo, di ba? Habang sumusubo kayo, masama yung tingin nyo sa isa't isa. Yun lang yun. Huwag pong ganyan, huwag mainit ang ulo. Tingnan nyo po gagaya niyan. Buhay po yung kapalit eh. Hindi po maganda yan na laging ganyan yung nangyayari sa atin. Kakain ka lang naman ng lugaw. Paborito ko pa naman yung lugaw na yan. Sarap, no? Lugaw. Mainit. Tapos, itlog. Tokwat baboy. Itlog, di pwede mo walang Tapos, itlog. lagyan mo ng itlog. Kalamansi, patis. Ay, perfect. Woo! 4:38. Abangan po muna sa aming pagbabalik. Ano na? Hinga po dyan. Abangan po muna sa aming pagbabalik. Ito ha, partner. Bawang pala, partner. Maraming bawang. Hindi pwede mawala yung garlic. Ang tawag yung garlic na pinong garlic, di ba? Hindi pwede mawala yun. 10 araw na voters registration para sa barangay at SK election. Ngayon po aarangkada ngayong araw. At mahigit 40 milyong pisong halaga ng vape products na sabat ng Bureau of Customs. Ang mga detalye sa pagbabalik ng Radyo Patrol Balita Alas 4. Pinagkakatiwalaan, pinaniniwalaan, Steve Raz, Robert Mano. Radyo Patrol. Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So, dapat nakatutok kami sa pagbabalita para alam namin yung update daily ng mga bilihin, mga kailangan sa pang-araw-araw. DZMM Radio Patrol sa ICE 30. Una sa balita, una sa public service.
Si Van RJ po na meron ng stage 5 chronic kidney disease. Na nagdadialysis siya, sabi ng nanay niya 3 times a week. Meron din siyang hika. Nung 20 years old po siya, nung nag-aaral po siya, bigla nilang po siyang nilagdag, nagkasakit. Tapos, kahit anong gawin ng vitamins, parang hindi yung tumataas yung hemoglobin niya. Pwede natin pag-abutan ng 20, 20, 50, 50 pagka sa dami ninyong magbibigay ng tulong, pagka pinagsama-sama yan, malaking maidadagdag sa budget na para sa operasyon ni Van RJ. Marami tayong good news, mga kapamilya. Dahil po sa inyong mga ginito ang puso o heto. Kaya naman, nagpadala po tayo ng nebulizer na hiling ni Van RJ. Papasalamat po sa DCMM Teleradio at DCMM John ngayon. Nagpapasalamat din po ako sa nagbigay ng itong nebulizer na si Mr. Anthony and Scarlett. Maraming salamat. Aksyon ngayon ang hatid ni Tita Winnie Cordero at Doc Dennis alas 2 ng hapon sa DZMM Radio Patrol sa Istreta at DZMM Teleradio. Oras po natin 4:41 na po ng madaling araw. Hoy, abiso ha, aarangkada po ngayong araw ang 10 araw na voters registration. Ayun. Para sa Barangay at SK election na nakatakda sa Disyembre. December 1 po, 2025 ha. Ito sa kabila na pirma na lang ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang kulang para maisabatas ang panukalang ipagpalibat ang halalan sa susunod na taon at palawigan ng termino ng mga barangay at SK official. Sinabi ni Comelec Chairman George Erwin Garcia na tatagal hanggang August 10 ang voters registration at hindi kahit mga butante, lalo na ang mga kabataan na magparehistro. Inasa ng Comelec ang halos 1 milyong bagong butante ang magpaparehistro. Pero partner, August 1 hanggang August 10. Pero yung August 1 hanggang August 7, register anywhere, anytime. Sa NCR yan. Overnight yun. Tsaka sa NCR. Oo, panggabi. Kahit gabi ka halimbawa call center agent. Pagbaba mo, magtatayo sila ng mga kiosk doon, may mga tao doon. Sa mga terminal, ospital, pwede kong pa-register sa pati daw sa mga LRT station, magkakaroon din terminal, overnight yun hanggang alas 7 ng gabi hanggang alas 5 ng umaga. Tapos sa alas 5 ng umaga hanggang alas 8 ng umaga ulit, tapos hanggang alas 5 ng hapon yung regular naman. Ang galing naman. Overnight yun. O diba, sa kapa, pumila ka lang, or pauwi ka lang, tapos sabi mo, ay, palipas oras lang ako. Di pumila ka saglit dun 3 to 5 minutes lang ang bilis lang na registration dun di ba? Kaya nga, hindi masasayang yung oras mo eh. Tapos, ang sinasabi naman ng Comelec, kung sakaling pirmahan anytime ngayon na halimbawa, extend November 2026, hindi naman po kayo apektado yung mga nagpa-register ngayon kasi pwede pa kayong bumoto sa So ibig sabihin ko nakapag-register sila between August 1 to 10 ngayon and then eventually pirmahan ng Pangulo. Ay hindi, i-postpone na lang natin. Wala. At least register ka na. Napaaga pa. I-accept na yung mga yun. Okay. So for next year, hindi ko na kailangan magpa-register. Ito ang tanong, partner. Baka kasi nalilito yung mga kapamilya natin. Yaman din lamang kumpare mo si Comelec Chairman George Garcia. Baka kasi sabihin, ano ba talaga? May election ba o wala? Bakit ang sabi ayaw ng pipirma ng Pangulo? Bakit ang Comelec naghahanda naman? Ano ba talaga? Correct. Meron o wala? Lahat kasi po ng paghahanda ng Comelec, itinutuloy po ngayon. Kahit pirmahan o hindi pirmahan ng Pangulo, at least ready sila. Kung paano, hindi pala pirmahan. Ubus ang oras. Ubus ang oras sa pag-prepare. O ngayon, nakapag-start na sila ng registration at unti-unti na yung gagawin sa yung mga paraphernalia. Paraphernalia. Tapos, kung questioning din sa Korte Suprema, handa rin sila. Ayun, oo nga naman. Lahat po ng... kahit na i-postpone halimbawa, pirmahan ng Pangulo, tapos bigla may mag-question sa Supreme Court, ready pa rin sila if ever magkaroon ng desisyon yung Supreme Court. Halimbawa, mag-issue ng TRO, hindi. December tayo, handa. Oo nga, very good. Sabi ko sa'yo, kumpare mo yun, kapasada mo. Mamaya, magkikita kami ni kumparing Garcia. Dahil? Sa Pampanga. Ngayon po yung unang araw ng voters registration, doon po yan sa Mabalacat, Pampanga. Abangan na lang po ninyo. Ilan ba ina-expect dyan na magpaparehistro? So far, wala pa naman. Pero sa kabuuan,
Yung Kabuuan. bagong botante, 1 million. So probably dapat nasa 1 million yung target ng Correct. COMELEC kasi kung na magpaparehistro. Paano alam mo, bakit kayo magpaparehistro naman? May SK po kasi na botohan. 15 to 17. Kaka 15 pa lang nung iba, di ba? So, kailangan nilang ma-register para makaboto sila sa sangguniang kabataan. Magparehistro na kayo kasi ang dami ko nakikita sa online na nagre-reklamo sa kanilang mga SK chairman at barangay captain na wala namang ginagawa. Ilang taon na na-extend yung itong election na ito pero kayo po ay nagre-reklamo. Ibig sabihin, panahon na para sa pagbabago. Ay, Yun tama nga po. din naman yan. Mag-register, diba, bumoto, tapos. Actually, partner, ang pinakamainit for me Ayun, sa observation barangay. ko na botohan, barangay. Napakamainit niyang partner. Kasi di ba magkakapit bahay yan Sila yung nakikita the entire 365 days. Kaya, si kumparing ganito na kalaban, minsan mga magkakamag-anak pa direkta. Manual voting. Manual voting yun. Pero, tama ba, if ever matuloy, may early voting pa rin para sa mga lolo't lola Correct. natin. Very good. 5 a.m. to 7 a.m. Doon ka pipila. Para mag-cover. Ay, para mag-cover. Okay, Akala ko naman. 5 a.m. to 7 a.m. po yan, December 1, 2025. So, just the same, ongoing ang preparation ng COMELEC, antayin din natin ang anunsyo ng palasyo, di ba? Kasi kapag natuloy at napirmahan yung bill na nasa Malacanang na po, mapopostpone yung December 2025 na elections, magiging November. Unang Lunes ng November. So, November 2, after Undas. Sabay parang... Holiday ba yun? Usually, na-holiday ang di ba? Alalan. So, pero hindi pa. So, unang Monday, tapos 4 years na yung term nila. 4 years yung tapos term. pwede silang humabol ulit ng isa pa. Di ba? Isa na 2 lang. consecutive terms lang sila pwede. Ayun. Ang SK, isa lang na term. Siyempre, tatandayan. Oo. Magkano ka lang Tatanda rin tayo. Pero pasok pa ako sa SK. Kung ako po sa inyo, pasok ka pa sa SK, pwede naman. Kung ako po sa inyo, magpa-register na po kayo. 10 days lang naman yan. Bigyan nyo na ng oras para hindi po kayo magsisi pagka election na po. Kasi mamaya, aangala naman kayo pagka may mga something sa inyong barangay. 446! DZMM, numero 1 sa aksyon. Basta, binigay na po ni partner Steve. May mga nagtatanong kasi ng oras. Binigay na niya, mahaba yung oras. Ulitin natin yan mamaya yung registration. Okay. Kuha muna tayo ng report ng ating radyo. Patrol! Department of Tourism, pinabulaanan ng aligasyong hindi naging sapat ang performance ng kagawaran kaya hindi nabanggit ng Pangulo sa SONA. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula sa Makati at hindi Radyo Patrol, Gabriel Gonzalez, Gab. Iginiit ng Department of Tourism o DOT na malaki ang naiaambag ng kagawaran sa ekonomiya kahit patuloy na tinatapyasan ang kanilang pondo. Ayon kay Tourism Secretary Cristina Garcia Frasco, halos 4 na trilyong piso ang naiambag ng DOT sa GDP ng bansa at nakapagbigay ng trabaho sa halos 7 milyong Pilipino ngayong taon. Hindi anya makatarungan ang naging pahayag ni na Congressman Jude Asidre at Congressman Paulo Ortega dahil hindi nito pinahahalagahan ang sakripisyo ng buong kagawaran. Yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Gabriel Gonzalez, DZMM. Maraming salamat, Radyo Patrol, Gabriel Gonzalez. Isa pang report nating Radyo Patrol. Pangulong Marcos Jr. pinagtibay ang suporta ng pamahalaan sa militar kasunod ng pagtatalaga sa bagong Commanding General ng Philippine Army. Lahat ng balitang kumpirmado sigurado mula sa Taguig, galit ni Radyo Patrol, Christian Yusores. Christian. Makaaasa ang buong militar ng patuloy at buong suporta mula sa pamahalaan para mas epektibong maipatupad ang kanilang mandato na protektahan ang Pilipinas. Sa talumpati, sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na utang na loob ng gobyerno at taong bayan sa mga sundalo ang pagpapanatili ng kapayapaan at seguridad sa bansa. Magsilbi sana anyang inspirasyon sa mga sundalo, lalo na sa Philippine Army, ang pangako ng gobyernong patuloy na susuportahan ang kanilang hanay para patuloy na magsilbi sa bayan ng may tibay ng loob, paninindigan at katapatan. Nagpaabot din ng kumpiyansa ang Pangulo sa bagong Commanding General ng Philippine Army na si Lieutenant General Antonio Navarrete na manatiling sandigan ng katatagan, integridad at profesionalismo ang buong Philippine Army. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Christian Yusores, DZMM. Maraming salamat, Radyo Patrol, Christian Yusores. Isa pang report.
higit 40 milyong pisong halaga ng vape products na harang ng Bureau of Customs. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula sa Maynila, hatid ni Radyo Patrol Bert Dizon. Bert. Idineklarang kitchenware ang 81,000 kahon ng vape nang ipasok ito sa Manila International Container Port. Ayon sa Bureau of Customs, pumalo sa 40.5 million pesos ang halaga ng mga vape product dalula ng 3 container galing China. Maharap sa kaukulang kaso ang importer at consignee na responsable sa nasabat na kontrabando. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol. Bert Dizon, DZMM. Maraming salamat, Radyo Patrol Bert Dizon. Isa pang report. Walong sasakyan sa NAIA hinuli ng Aviation Security Group at LTO dahil sa iba't ibang paglabag enforcer ng Land Transportation Office na sagasaan pa ng papatakas sa sasakyan. Nagpabalik si Radyo Patrol Gabriel Gonzalez. Gab! Hinarang ng PNP Aviation Security Group at Land Transportation Office ang 8 sasakyang bumibiyahe sa NAIA dahil sa iba't ibang paglabag. Kabilang dito ang pagbiyahe ng walang kaukulang prangkisa at paniningil ng sobra sa mga pasahero. Nasa kustodiya na ng LTO ang mga sasakyan at lisensya ng mga driver para sa karagdagang investigasyon. Nasugatan naman ang isang enforcer ng LTO matapos masagasaan ng papatakas na kolorum na sasakyan sa Macapagal Boulevard sa Pasay City. Papatawa na ng show cause order ang driver para magpaliwanag at posibleng bawiin ang kaniyang lisensya. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol. Gabriel Gonzalez, DZMM. Maraming salamat, Radyo Patrol. Gabriel Gonzalez. Isa pang report. Pasintabi po sa sensitibong balitang ito, mga kapamilya. Nadiskubre po ang patong-patong ng mga bangkay sa isang bahay na iligal na nag-ooperate bilang punerarya sa Santa Cruz, Maynila. Narito po ang kumpirmado at siguradong balita mula sa Maynila, hatid ni Radyo Patrol Trisha Lindo. Trish, good morning. Sa pag-iinspeksyon ng Manila Sanitary Department kasama ang Enforcement Unit, aakalaing simpleng establishmento lang ang funeral parlor sa Santa Cruz, Maynila. Pero nadiskubre ng mga otoridad ang isang umano'y lihim na pinto na nasa likod ng malalaking plastic na drum. Dito natagpuan ang isang kwartong tila ginawang morgue at doon tumambad ang patong-patong na mga labi na nakabalot sa puting plastic. Halos malusaw na ang 2 sa 10 bangkay dahil sa formalin dahil 3 buwan na umano itong nakalagak. Ang naturang punerarya din ang mismong bahay na tinitirhan ng may-ari at kanyang pamilya na ayon sa Manila LGU ay walang kaukulang lisensya para mag-operate, walang sanitary permit at health certificate. Ipinasara na ang punerarya at inaalam kung ang mga patay ay ginagamit para magpasugal. Handa namang sagutin ng lokal na pamahalaan ng Maynila ang gastusin sa pagpapalibing o pag-cremate sa mga bangkay. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Trisha Lindo, DZMM. Maraming salamat, Radyo Patrol, Trisha Lindo. Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radyo Patrol sa Istreta. Patay ang isang DJ matapos pagbabarilin ng riding in tandem sa barangay Pamplona 1 sa Las Piñas City. Nagpapagasolina ang biktima nang dumating ang mga nakamotorsiklong suspect at pinagbabaril ito. Illegal na droga ang isa sa mga tinitig ng anggulo sa krimen matapos makasamsam ng 12 sachet ng hinihinalang shabu sa loob ng pickup truck. Nagkasana ng hot pursuit operation ng mga pulis para mahuli ang mga salarin. Sa Quezon City, sinalpok ng isang delivery truck ang isang motorsiklo sa kanto ng G. Araneta Avenue at Mauban Street. Buminto sa intersection ang rider para magbigay sa mga tumatawid na sasakyan ng matumbok naman ang kasunod na truck. Isinugod sa ospital ang rider na idinadaing po ang pananakit ng likod. Posibleng maharap sa kasong reckless imprudence resulting in damage to property with physical injury ang nakabanggang truck driver. Mga balita sa labas ng bansa.
labas ng bansa, tinanggal na ng military junta ang state of emergency sa Myanmar. Ito'y para bigyang daan ang eleksyon sa Disyembre. Ibinatupad ang state of emergency noong Pebrero sa Myanmar matapos patalsikin ng military junta ang civilian government at ang kini ng kapangyarihan sa Myanmar. Iboboycott ng oposisyon ang eleksyon sa Myanmar. Samantala, hiniling naman ng Cambodia sa Thailand na palayain ang 20 Cambodian soldier na nasa kustodiya nito. Sumuko sa Thai military ang mga sundalo ng Cambodia, kabilang ang 2 sugatan na ginagamot sa paggamutan sa Thailand. Tiniyak naman ng Thai officials na palalayain ng mga Cambodian soldier matapos ang isinasagawang investigasyon. Mahigit 4 na po ang namatay sa halos 1 linggong karahasan sa pagitan ng Thailand at Cambodia bago nagkasundo sa tigil putukan. Showbiz! Balita! Alamin natin ang latest sa chika sa mundo ng showbiz mula kay Erica Balmes. Erica, anong latest? Morning, kapamilya! Ito na nga ang latest. Maglalabas ng bagong single ang OPM legends na Eraserheads makalipas ang 5 taong career break. Sa unang pagkakataon, iparirinig ng banda ang kantang Get This Love Things Down sa Electric Fun Music Festival sa October 18. Excited ang bokalista ng banda na si Ellie Buendia sa ilalabas na kanta para sa bago at matagal na nilang taga-suporta. Sa iba pa nating chika sa umaga, nilinaw ni Bini Joanna ang naunang review sa pelikulang Sunshine na pinagbibidahan Maris Racal. Sa kanyang Instagram post, ipinaliwanag ng leader ng Nation's Girl Group Bini na personal niyang lessons at realizations mula sa pelikula ang ibinahagi. Pero sinabing na-appreciate ang mga constructive feedback mula sa nauna niyang review at humingi ng paumanhin kung iba ang lumabas na mensahe sa intensyon niyang ibahagi. Sa naunang review ni Bini Joanna, pinuri nito ang pelikula kung paano tinalakay ang mental health na agad pinuna ng ilang netizens dahil sentroan nila ng kwento ang safe sex at abortion na sa healthcare system ng bansa. Pero may ilan ding ipinagtanggol ang personal na opinyon ng P-pop star. Para sa kumpirmado, siguradong showbiz update, Erica Balmes, DZMM. Beautiful Eka Balmes! Maraming salamat! Happy Friday! Sports Balita! Sa ating sports balita, 12-man lineup ng Gilas Pilipinas nasasabak sa 2025 FIBA Asia Cup. Abay pinangalanan na, yan! Ating pang sports balita, yatid ng ating big man ng DZMM na si Alfred Dalde. Alfred, good morning! Good morning, Robert at Steve. Para sa ating balitang sports, pinangalanan ni Head Coach Tim Cone ang final lineup ng Gilas Pilipinas na sasabak sa 2025 FIBA Asia Cup ngayong buwan sa Jeddah, Saudi Arabia. Mangunguna sa lineup ng Gilas Pilipinas sina naturalized player Justin Brownlee, PBA 8-time MVP Junmar Fajardo at Dwight Ramos. Pasok din sa lineup sina UAP MVP Kevin Kiambao, Scotty Thompson, Japet Aguilar, Calvin Oftana, Chris Newsome, CJ Perez, Carl Tamayo, AJ Edu at Jamie Malonzo. Nasa Jeddah na ang Gilas Pilipinas na makaka-tune-up game ang Jordan bukas bago simulan ang kampanya sa FIBA Asia Cup kontra Chinese Taipei. Samantala, maglalaro sa Japan Basketball League si Gilas Pilipinas forward Jamie Malonzo. Pumirma ng kontrata sa Kyoto Hanarazi si Malonzo at iniwan ng kanyang PBA team na Barangay Ginebra. At yan ang kumpirmadong sports balita ngayong madaling araw. Ako po si Alfred Dalde, DZMM. Maraming salamat, Alfred Dalde. Akala siguro kasi partner ng nag-chat na. O ba yan? Nagtatampo ako. Kanina pa ako dito. Ay, hindi pwede yan. Ito na, good morning po sa mga nag-message po sa ating Viber number na 0918273000. Good morning kay Tita Noon Dambian, kay Cory Hilario ng Las Piñas, kay Gemma Chico ng Rosario Pasig, Marites David ng Bacolor, Pampanga, kay Tita Rose Flores, good morning po. Kay Albert Mangat, kay Romeo Aguda ng Calamba, Laguna, Maggie Dimanzana ng Makati City, Maria Lilibet De Leonardo ng Malati, Maynila, Marinette Santiago ng Nueva Ecija, Benjamin Malabrigo ng Bulacan, Gail Viloria ng Antipolo City, Emerson Serrano ng Lucena City, Maria Aragon, Felinito Lor, Angelica Perez, Teacher Mads ng Quezon City, si Bonnie Arioso ng California, Socorro Laarni Endurice ng Cogyo, Antipolo, Mr. Cheats Villanueva ng Misamis,
Oriental, good morning. At syempre magandang morning din, Martinez family, Rufina Abad. Man of Steel, magandang umaga, Carmi Sanchez, magandang umaga, Gemma Chico, Connie de Guzman, Mine Gale, Kiang, magandang morning. Warbis Duck, syempre present. Analisa Liwag ng Cabanatuan City, magandang morning. At syempre magandang morning din kay Romeric Rojas. Jason Magallanes, Dave Zaragoza, good morning, happy birthday daw po kay Michael Angelo Balagot from Zaragoza. Happy birthday! 4:59 na po na madaling araw. Yan na po ang mga balita ngayong Biyernes, may August 1, 2025. Tuloy-tuloy niyo po kami napapanood sa cable, social media at Iwan TFC. Ako po si Radyo Patrol Steve Franz, nagbabalita anumang oras. Naririnig din tayo sa DZMM Radyo Patrol sa 6:30 sa Mega Manila. Ako naman po si Radyo Patrol Robert Mano. Handang magserbisyo sa inyo. Antimano o Mano. Sa 7 to 8 tayo. Ayan na. Susunod na po. Kasunod nun, Pinasigla. Pinasigla. Susunod na ang Ronda Pasada kasama si Daddy Johnson. Manabat. Bye. Bye. 5 Happy o'clock. weekend. Pinagkakatiwalaan, pinaniniwalaan, Steve Raz, Robert Mano, Radyo Patrol.